Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa zodiac sign na Leo. With the fire elements, Lola Baby, nagpapakilala. Bigyan ko po kayo ng general reading sa mga natitirang araw, linggo ng buwan ng Mayo. Yan ha. So, let's see the surrounding energies na kapalibot sa inyo. Okay? Yan. So, tingnan natin ha. La 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 la. Locked, okay? Missing pieces, detached, locked away heart, can't move forward. Sarado ang puso, hindi pa siya maka-move on, di pa? Detached, very very detached siya. Maaring sa tao, sa mga kamag-anak, magulang, mga kapatid, sa mga friends, di pa? Maaari din sa asawa, di ba? Sa mga katrabaho, di ba? Yan. Sa neighbors, pwede. Okay? Lost. Running away. Okay? Emptiness. Feeling invisible. Cutting off. Yan. Kumbaga dito, pinuputol na niya ang kanyang relationship sa iba, di ba? Okay? Kung sino man ito, yan. It's like tumatakbo siya. Ayaw niyang harapin, di ba? Meron siyang tinatakbuhan. Emptiness. This person feels very, very empty inside their heart. Feeling invisible. Diba? Yan. Bakit gano'n ang attitude ng taong ito? Siguro meron siya pinagdadaanan. Diba? Kung sino man yan, either you or them. Okay? Children, meron ditong immaturity, innocence, childhood, di ba? Baka may mga anak kayong immature, di ba? Yan. Maaari ito yung tinatawag na mga, I don't know, okay? Yan. Isip bata, pwedeng ikaw, isip bata, okay? You can see the innocence, and maaari ito yung may kinalaman sa childhood, di ba? Yan. Their innocence, your innocence, di ba? Their immaturity, your immaturity. O may rin tinatawag childhood, di ba? Okay. Illuminate, revealing the truth, confessions, shedding light. Kung ano man yan, ha? Huwag kayong, mukhang kayo is drained ang energy. Meron kayong mabigat na dalahin, di ba? Para may mga mabibigat kayong suliranin, dalahin sa dibdib. Yan, no? Mag-eliminate na ito, di ba? Kaya nga lumabas itong energy na ito, di ba? Maaring ito lang ang hinihintay nyo, kasagutan, di ba? Para maalis tuluyan kung ano ito bumabagabag sa inyong puso, kaisipan. Sneaky, fake profile, hiding from you. Okay? Yan. Maaring dito meron nag-i-sneak sa inyo, di ba? Kumbaga dito para hindi mo sila makilala, di ba? Yan. They are using fake profile, yan. So meron dito tinatawag behind the scenes, di ba? Na hindi mo alam. Pwede rin ito sa social media. May mga hindi ka alam, di ba? Nangyayari through social media, di ba? Okay. So let's see other energies para sa mga Leo. With the fire elements, time. Needing time. This person needs time. Okay, yan. Kita mo yung mga kidlat, parang may pinagdadaanan siya sa buhay niya. Okay? Napakalalim ng pinagdadaanan niya. Okay? Now is not the time. Yan, hindi pa. Hindi pa ngayon ang oras. Meron siyang daladalang mabigat. Time will bring unexpected changes. Don't lose hope. You pray. You pray, ha? Okay, wag. Kasi kita mo lumabas naman ito. Diba? Yan. Malaki pinagdadaanan ng taong ito. Okay? Lumabas yung energy. Mabigat ang energy. Okay? It's like malungkot ang taong ito. Diba? Kumbaga dito nakita mo siya nananahimik, very cold, diba? Siguro nagsasalita lang siya pero sumasagot lang siya kasi tinatanong siya pero deep inside meron siya mga dalahing mabigat, diba? Magdasal kayo, dark woman. Dealings or relationship with a woman with a dark complexion or hair. Yan. Sino ito, ha? Okay. You are dealing with. Are you dealing with this woman, okay, with a dark hair or complexion, okay, or relationship, candle,
you will be shown the way. Yan o, kita ninyo. Okay, yan o. Ito mag-illuminate, di ba? Yan o, kita ninyo. Needing time, di ba? Yan o. Huwag mag-ala-ala. Okay? Huwag kayong, ba't gagayon? Yan ha. Huwag kayong mag-alboruto, di ba? Yan. Sabi nga, palaging ang buhay, okay? Habang may buhay, nabubuhay tayo, may mga challenges, di ba? Kahit hindi natin ito gusto. Dumadating yan. Ibig sabihin, hayaan mo itong dumaan para itong siglo, bagyo, tornado, di ba? So, hayaan nating dumaan ito, okay? Pasasaan ba't mawawala din yan? Okay? Carrot, opportunity or windfalls. Yan ha. Kung halimbawa may problema kayo sa pera, maaring itong babaeng ito, di ba? Siya ang magbibigay sa iyo. Okay? Siya ang tutulong sa iyo para ikaw is magkapira, di ba? Baka isasama ka niyan, di ba? Ipapartner ka niyan. O di ba? Malaki yung dalahin. Nararamdaman ko lang. Bear. Danger, especially in money matters. Yan ha. So pag sinabi mong bear, ibig sabihin nito yung tinatawag na very, very territorial. Itong taong ito. Pwedeng kayo din, di ba? Yan. Yan. Pwedeng kayo. It's like siguro magkukuripot ka sa pera, di ba? Or kung halimbawa may mga nautang, di ba? O yung labas ng pera, ibig sabihin nito yung tinatawag magiging very, very, yan, maaring sabihin na natin o-audit mo ang pera, i-bookkeeping mo ang pera, di ba? Yan. Okay. Baka kayo very, very territorial, di ba, sa inyong ari-arian, okay? Sa inyong pamimera. Turkey, someone is behaving stupidly, okay? Kung sino yan, kanino yan, di ba? January, yan. So, either nitong nakaraang January in Europe is still winter, okay? Yan. So, ibig sabihin nito is snow, yung tinatawag na melting snows, di ba? Yan. Yung tinatawag nakaraang January 2026 or next year pa, okay? Pero nakikita dito, it's like ang kasinungalingan ng taong ito is malalantad din. Di ba? Meron nagsisinungaling sa inyo. Malalantad at malalantad ang kasinungalingan niya. Di ba? So, ibig sabihin, stupido itong taong ito. Di ba? Napaka-stupido. Yan. Ha? So, kumbaga dito, it's about your territorial. Very, very territorial. So, maaring meron kayo ditong matutuklasan. Di ba? Kung kaya dito, yan, hold your emotions. Okay, hold your emotions. Okay. So, let's see your energy, mga Leo. Okay. La 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 la. So, ibig sabihin nito ngayon na ito, okay, nagkakaroon na po ng growth, di ba? Yan. The Ace of Pentacles, ano nagkakaroon ng growth? Maybe your health nag-i-improve. Maybe your pamemera nag-i-improve, di ba? Maybe your trabaho, ibig sabihin nito, yung tinatawag mo kang ikaw is tuloy-tuloy na ito. Okay? Maaring hindi ka, ikaw is yung tinatawag kung nagte-training ka, nakapasa ka sa training. Di ba? Maari ito yung tinatawag kontratahan na. It has something to do about marriage. Ibig sabihin nito, lumalalim, nagkakaroon na ng malalim na mga ugat, di ba? Yan, pwedeng hindi na maghiwalay, di ba? It's like a lifetime partner, okay? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, nagkakaroon, tumitigas na, okay? Yung mga ugat sa ilalim. So, it's more about giving LTC, love, tender, and care. Yan. Para ito is tinatawag na lumago. Okay? Be it your pag-ibig, money, career, diba? Relationship, friends, diba? At home, family. Yan. Mga tinatawag na mga na kung ano itong napupundar ninyo. Diba? Yan.
So nakikita rin dito yung tinatawag katatagan. Okay, it's about your relationship. Okay, if you are in a relationship with people, friendship, 'di ba? Corporate organization, kung ano man itong group of people na ito tumatatag, 'di ba? Nagkakaroon ng tinatawag na gains, okay? Nagkakaroon ng tinatawag na growth between you and them, okay? So whatever is this, narito ang tinatawag na the Four of Swords, pangungulila. Okay, yan. The Four of Swords, it's like you are missing someone. Okay, are you, maaring sabihin na nating maaring sabihin na nating temporary, baka naman lumayas laang, pero ibig sabihin ito yung tinatawag yung kanilang fidelity, devotion, 'di ba? Kahit wala ang kapartner is tinatawag, they are very very fidelity ano, very very honest, 'di ba? Hindi sila, they don't cheat, 'di ba? Yan. They're always waiting. Yan ha. Maaring dito sinasabi naghihintay ka. Okay? Naghihintay ka sa kanyang pagbabalik. Okay? Nirereserba mo ang iyong puso. It's like nobody occupy your heart dito lang sa tao na ito. Okay? Pwede rin naman ito yung tinatawag na pag sinabi mong the Four of Swords, di ba? Okay? Maaring another relationship, di ba? So nakikita dito the Six of Pentacles, 'di ba? Yan, ibig sabihin ng the Six of Pentacles, lumalago, magkakaroon ng pera, okay? So maaring ito maybe in January, nitong January nag-melt, nag-frozen ang pera. Maaring from the taxes, 'di ba? Maaring sabihin na natin mga from the past money, baka may mga hindi nagbayad sa inyo, may mga ginawa kayo from the past na ngayon babayaran, 'di ba? Yan. So ibig sabihin nito, yan oh. Kaya dito, pwede rin ito yung tinatawag a windfall of money, opportunity or windfalls of money. Okay? Yan. It's like dito, kung sino man ito, it's like there is a woman with dark complexion or dark hair. She will show you the way, okay? Yan. Kung saan naroon ang tinatawag pera. Paano ka kumita? 'Di ba? Maaring sabihin na natin bibigyan kanya ng trabaho, 'di ba? Yan, tuturo niya sa iyo kung saan ka magkakapera. Okay? Yan. So maganda ha. So it seems like you will receive a very very big money. Hindi ka na lang barya-barya, okay? A very big money. So, yan ha. Okay. Maaring ang asawa ninyo darating may dalang pera, 'di ba? Kaya dito nakikita your honesty. 'Di ba? Your devotion. Yan ha. Maaring sabihin na nating tinatawag na ganyan i-describe ang iyong pagmamahal sa kanya, 'di ba? Through thick and thin, 'di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, maybe it has something to do about sharing, 'di ba? Yan. It's like tinatawag, love is a one-way street. Is a two-way street. Love is a two-way street, okay? Whatever is this, is like tinatawag, attracted sila. They want to pay. Maybe you have something, okay? In sabihin na natin, maybe your skills, your talents, or maybe nagbebenta ka online, they are interested kung ano meron ka. Maybe meron kang lupa, 'di ba? Kung ang lupa mo is mataba, maaring bibigyan ka nila ng tinatawag presyo, baka interested silang bilhin, 'di ba? Your soil, your pananim, baka may mga pataniman kayo o kaya hayupan, 'di ba? O bahay, kung ano man, 'di ba? Ibig sabihin nito, yung tinatawag na they will pay you bigger, hindi barya-barya. Okay? So, whatever is this, ito yung tinatawag the Nine of Wands. Okay? Ibig sabihin ng the Nine of Wands na ito, yung tinatawag na, it's like they are challenging themselves. Gusto nilang, ito yung tinatawag, meron silang gustong patunayan. Okay? Yan.
So, ibig sabihin ng the Fool, since ito ay number 0, initiates, okay? Initiation, initiator, di ba? Siya ang nag-i-initiates, okay? Para patunayan niya ito, okay? Yan. It's like patutunayan niya, di ba? Na kung ano itong kanyang tinatawag na itinanim, okay? Magkakaroon ng success, growth, di ba? Yan. Ng tinatawag abundance, di ba? Yan. So kung ano itong tinatawag gusto niyang patunayan, 'di ba? It's like gusto niyang patunayan ang kanyang pag-ibig is pure, talagang maghihintay siya, 'di ba? So ibig sabihin nito yung tinatawag initiate siya, sa kanya nagmumula, 'di ba? Yan. Kung paano kumita ng perang mas malaki. It's like dito tinatawag patutunayan niya, 'di ba? Na kaya niyang kumita ng pera, 'di ba? Yan. So, let's see. The tinatawag na the energy of others, di ba? La, 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 la. The Queen of Pentacles, di ba? Okay. The Ten of Wands in reverse. The Star in reverse, di ba? The Wheel of Fortune in reverse and the Strength in tinatawag na upright. Okay? So, naririto, okay? Ang tinatawag na the Queen of Pentacles, di ba? So, ibig sabihin nito, kung ano man ito, di ba, sa kanyang possession, kung ano itong nasa kanyang possession, okay? Pwede rin naman sabihin na nating health, di ba? Bumabagsak ang health niya, di ba? Maaring dito yung tinatawag nakakapanlumo. Yan ha, nakakapanlumong outcome, result, di ba? Kasi the Ten of Wands is in reverse position. There is a losses, okay? So, ibig sabihin nito yung tinatawag na na-experience ninyo, okay? Na-experience ng mga tao na you know, okay? From them. Tapos na tayo sa inyo ha. Ito yung tinatawag their energy. Maybe your kapartner, maybe your family, di ba? Maybe your brothers, sisters, di ba? Your parents, your relatives, di ba? The side of your, sabihin natin, the family of your partner, di ba? O ito yung tinatawag family mo, okay? So, ibig sabihin kung kanino man ito, family, di ba? Maaring family mo or family ng iyong person. Ibig sabihin nito, nakakaranas sila ng tinatawag kakapusan, di ba? It's like maaring isang beses lang sila sa isang araw kung kumain. Okay? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, wala silang swerte sa buhay kasi naka-reverse ang tinatawag na the Star. So, ibig sabihin, nararanasan nila yung tinatawag na they hit the rock bottom. Ay, the rock bottom. Okay? They hit the rock bottom. Diba? So, ibig sabihin, hirap na hirap silang makabuelo. Diba? Yan. So, ang tinatawag, it's like tinatawag, their primary concern, diba, is about money. Maybe money, trabaho, diba, pag-aaral, their health, 'di ba? Their marriage, 'di ba? Their relationship to others, 'di ba? Yung kanilang pagkain, 'di ba? Yan. So, ibig sabihin nito kasi they hit the rock bottom, 'di ba? Yan. The Ten of Wands and the Star is nag-reverse. Okay? So, ibig sabihin, nag-reverse din ang tinatawag the Wheel of Fortune. Diba? Sa halip na ang the Wheel of Fortune is tinatawag, anong tawag dito? Clockwise. Anong tawag dito? Yung ang takbo is halimbawa 12, 1, 2, 3, 4, 5, pakanan. Ito is paurong, paatras, diba? Yan. Ibig sabihin nito, counterclockwise, pat-atras. Diba? Yan. So, nakikita dito yung kanilang tinatawag na katatagan ng loob, 'di ba? Yan. Sa nangyayari sa buhay nila, 'di ba? Yan. Kasi nakikita dito yung tinatawag their destiny, okay? Their life, yung buhay nila.
kung ito'y ibabase sa tinatawag na the wheel of fortune, paano tumatakbo ang buhay nila, di ba? So sa halip na tumakbo ito, going to tinatawag na progress, going to success, is paatras, pahulog, di ba? Yan. Kumbaga dito'y sa halip na pauna, yan, pasulong, di ba? Downhill, it's like nahuhulog, okay? From top, nahuhulog. Yan ha, okay. So nakikita mo yung tinatawag na their strength, di ba? Paano nila ito hinaharap sa araw-araw, itong mga pangyayaring ito sa kanilang buhay, di ba? Yan. So maaring sabihin na nating ang kanila na lang ang pinanghahawakan is meron lang silang bahay, di ba? Huwag mawala ang kanilang bahay para meron silang tulugan. Maaring ang pinanghahawakan nila yung kanilang tinatawag na kaunting hanap buhay, di ba? Yan. Maaring ang pinanghahawakan na lang nila, kung ano yung pinanghahawakan na lang nila, doon sila na-survive, di ba? Kasi na-experience nila itong tinatawag na hitting the rock bottom. It's like inflation, di ba? So, ibig sabihin nito, nagpapakatatag lang sila. Pinipilit nilang magpakatatag, di ba? Yan. So, let's see your relationship to them, okay? Them and you, okay? Okay, let's see. Paano kayo, let's say sabihin natin maybe your relationship ninyo are open or paano ninyo ito, are you helping them or I don't know, we will see ha. Okay. So nakikita dito yung tinatawag the wheel of fortune, very very stagnant, di ba? It's like parang swimming pool na may tubig na pabayaan. So doon na nag-breed yung mga lamok, 'di ba? Yung mga palaka, 'di ba? Yan, stagnant, 'di ba? Yan. So ibig sabihin nito, yan ha. Okay. Hindi nakakaranas na sila ng tinatawag na okay, pagbagsak, yan. Maybe pwedeng sabihin na nating their health bumabagsak, either your health or their health, di ba? A member of the family, or pwedeng ikaw rin, or tinatawag maybe your person, children, di ba? Or sabihin na nating tinatawag na bumababa, okay? Nararanasan nila ang mahigpit na inflation, okay? Yan. Maaring it has something to do about their sa bahay nila, 'di ba? Maybe their house is sabihin na nating kailangan ng renovation, repair, 'di ba? Yan. Maaring luma ang bahay. Pwede rin naman ito'y sasakyan, 'di ba? Yan, maaring ang sasakyan is tinatawag na hindi na pwedeng tumakbo, okay? So, ibig sabihin nito, scarcity. Nakakaranas na ng tinatawag scarcity. Okay? Yan. So, kaya dito nakikita mo, okay? Nagpapakatatag sila. It's like both kayo at sila. Partido man ito ng asawa mo, partido mo man ito. Nakikita dito, kailangang magpakatatag. Diba? Kasi nakikita dito double confirmation ng the wheel of fortune, di ba? Paano mo ito harapin? Di ba? It's like instead of evading, okay, itong nakikita ninyo, okay? Kailangan ito is harapin, di ba? Labanan, okay? So, ang ibig sabihin nito, kaya dito nakita mo yung strength, di ba? Kailangan yung tinatawag katatagan ng loob. So para ito yung tinatawag hindi bumulusok dahil nakikita mo na scarcity, di ba? Kailangan tinatawag na action, di ba? Yaan. Para ito is hindi bumulusok. Kailangan ito'y bumalik sa normal na ikot, di ba? Yaan. It's like tinatawag the law of karma, something like that, di ba? Lalabanan mo, okay? Lalaban ka. Yaan ha. You will not allow this, okay, to happen sa iyo, sa family mo, or yung mga tao sa buhay ninyo, okay? Both sides, okay? Yan.
kailangan ito'y tinatawag pagtulungan, okay? Labanan, okay? So, naririto ang tinatawag na the Nine of Pentacles, di ba? So, kumbaga dito, yung tinatawag, kaya ito'y the Nine of Pentacles, once na nalabanan mo ito, di ba? Yung tinatawag na the law of karma ba yun? Di ba? Yung pagbabagsak, kailangan, it's like parang currency, di ba? The market, bumabagsak, kailangan aakyat, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, pagka may tinatawag na ginamitan mo ng strength, mag-i-improve ito, di ba? From scarcity, yan. Ano nakikita mo? The Nine of Pentacles, mapapagtagumpayan, di ba? Makakabuelo. Ibig lang sabihin nito, yung tinatawag strategy, di ba? Kumbaga dito'y paano mo ito maiiwasan para hindi ito magdire-diretsong bumulusok. Dahil kita mo, scarcity na, the wheel of fortune confirmation, bumabagsak na, di ba? Kaya nariyan ng strength, di ba? Yan. Kailangang matatag, buo ang loob, di ba? Para ito is mapagtagumpayan. Okay? So, naririto ang tinatawag na the temperance, di ba? So, ano ibig sabihin ng the temperance? It's like the autumn in Europe, di ba? Ibig sabihin nito, yung tinatawag, kita mo yung the flock of birds, di ba? Magmamigrate sila where tinatawag naroon ang green grass, di ba? Or the sunshine. Because especially in Europe, here in our countries, di ba? Pag during autumn, di ba, after the summer, nalalanta na ang mga puno. So there is no shelter para sa mga ibon, di ba? Especially before night, di ba? Night time, before the evening, the dark, nasa loob na sila ng puno. So nakikita mo yung vulnerability nila, di ba? Exposure nila sa tinatawag na lamig, di ba? So, ibig sabihin nito, pag wala ng mga dahon ang puno, di naka-expose sila, di ba? Yan, pwede silang lamigin. So, they are looking. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, scarcity, di ba? Yan. It's like tinatawag, may tubig, pero dahan-dahang lumalamig, okay? Napoprosen. So, ibig sabihin nito, migrate, magmamigrate, okay? So, ang nakikita ko, for some of you here, di ba? It's like, kung hindi ka umaasenso, let's say sabihin na natin, maybe you are working abroad, di ba? You live abroad. Maybe sabihin na natin kayo is mga residente sa ibang bansa, di ba? Migrant. Ibig sabihin nito, kung hindi ka na umuunlad dito sa bansa kung saan ka nakatira, nagwa-work, either you will think, okay, yan, kasi nagkakaroon na ng scarcity, di ba? You will think, para ito yung tinatawag na makabuelo ka, di ba? It's like, I want a good fortune, a good life for my children, for family. You will live, okay? Kaya dito may migrants. Kita mo yung flock of birds, they are living, okay? Yan. Para maghanap kung where the grass is green, where the sun is shining, di ba? Kasi dito nagsisimula ng tinatawag na autumn to winter, di ba? So, ibig sabihin nito yung tinatawag na buo, kailangan buo ang loob mo, di ba? Either you will live your family, kaya dito, di ba? Yan, kita mo, di ba? You will live your family. It's like your first priority is your family. Pag magtitiis ka, it's like tinatawag, magsasakripisyo ka for the love of your family. Okay? Yan. Kung kaya dito, ibig sabihin nito, patutunayan mo. Okay? Kasi ang initiation, magmumula sa inyo. Kaya ito'y the Fool. The Fool is not a number, it's a zero. Okay? So, ibig sabihin, mag-i-initiate. Initiation starts from you. Diba?
Yan. It's like ito'y patutunayan ko. Kaya ito'y the 9 of Wands. Meron kang gustong patunayan, di ba? Kumbaga dito yung tinatawag, babaliktarin mo, okay? Babaguhin mo ang kapalaran mo. Kaya dito, nakikita dito yung tinatawag na you will receive, where you will find a land, a place, a country na hindi nakaka-experience na scarcity. Tinatawag, ito yung magbibigay sa iyo sa tinatawag na, di ba, abundance. Kaya dito, di ba? Abundance, yan. Where the grass is green. Kung saan ang bayad nila is mas malaki. Okay? So, ayan po ang nakikita ko sa inyo. So, ibig sabihin nito, yan. Bago, ito is mapugurot, di ba? It's like, bahagyan na itong naipundar. Sabihin na natin, yung mga anak mo, di ba, nasa school, bahagyan na nakakapag-aral, mukhang mapapatigil, di ba? So, para continuous ang tinatawag growth ng plants, di ba? The seeds you are planting. Para itong marriage na ito is mag-last long, kailangan, tinatawag, the initiation comes from you. Okay? Yan. Ibig sabihin nito, patutunayan mo. Ibig sabihin niyang ganyan, buo ang loob mo. Diba? Ito yung tinatawag, matatag ka. Diba? It's like tinatawag, family first. Diba? Yan. So, ibig sabihin nito, yan, ang pag-alis mo, diba? Yung tinatawag, paglisan mo sa mga mahal mo sa buhay, ang kapalit nito is malaking halaga. Okay? Para dito, tinatawag na magpatuloy ang iyong tinatawag na abundance, di ba? Kung kaya dito, pinananatili mo, kaya dito tinatawag TLC, okay? Patuloy ang pagbibigay ng tender loving care para ito is hindi malanta, mapugurot, di ba? Mamatay.